Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko ang lahat ng mga tagapakinig at sa walang sawang sumusubaybay sa mga drama na itinatanghal ng Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Sa pagkakataong ito, mga kaibigan, ating bigyang buhay ang kasaysayan ng isa sa mga lumiham sa atin. Nagpapatago sa pangalang Revelyn. Ganito ang sulat ni Revelyn. Dear Tia Sofia, isa po ako sa mga libo-libo niyong tagapakinig ng inyong drama, lalong-lalo na itong Recuerdos de la Vida. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Revelyn. Nagkapagsulat ako sa inyo dahil may karanasan din ako na kailanman hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay. At masasabing ito ay recuerdos sa aking buhay. Kung maalala ko, nung bata po ako, para akong basahan na walang silbi. Pero ang mga katulad kong bata ay sila na rin ang naghubog sa aking pagkatao upang makamit ko ang aking tagumpay. Kung ano ang mga kaganapan, ganito po ang simula ng lahat.
ba, Rivelin? Ha, ilang taon ka na? Hindi ka na natututo. Ay, aray ko, Mama! Nasasaktan ako! Bitiwan yung ko na! Ay! Kung may utak ka sana, hindi ka masasaktan ng ganito. Talagang walang laman yung utak mo. Tama na, Mama! Tama na po! Nagmamakaawa na yan, anak mo. Tuloy mo pa rin sinasaktan. Huwag kayong makialam dito, inay. Kaya hindi natututo yung batang yan kasi lagi niyo siyang kinakampihan. Hindi sa kinakampihan ko siya. Hindi na yan bata. Wala naman akong nakikitang maling ginagawa niya. Oh, tignan niyo yan. Tignan niyo yan, inay. Ay, nako. Kapag nalaman ito ni Mardo, ako na naman ang lalabas na masama. Wala nang ang laman yang utak mo. Ang tamad-tamad mo pa. Mardo, Ha? napagalitan na yan ni Lerma kanina. At sinaktan na niya. Wala nang kalaban-laban sa iyo yan. Malaki ang katawan mo. Tama na yan. Paano kasi ang tamad-tamad niya? Totoo yung sinabi niyo, Papa. Ha? Tamad na nga dito sa mga gawaing bahay. Tamad pang mag-aral. Kaya ang baba ng kanyang mga grades sa eskwelahan. Gusto mong huminto na sa iyong pag-aaral, ha? Di po, Papa. Gusto kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Wala rin lang silbi ang iyong pag-aaral. Kung ganyan ka, sayang lang ang perang ginagastos ni Papa. Dong, hayaan mo ang papa mo na magsalita. Ha? Palabasin niyo nga ang batang yan. Baka kung ano pa ang magawa ko sa kanya. Ang hirap naman nito. Hindi ko pa nagagawa ang assignment ko. Magpapatulong sana ako kay Kuya. Kaya lang, baka magagalit na naman. Ayaw naman akong tulungan ni Mama. Rebelin, ano pa bang ginagawa mo dyan sa sala? Patayin mo na yung ilaw. Malaki na naman ang babayaran natin sa kuryente. Opo, Mama! Ay, sasaktan na naman ako ni Mama kung hindi ko siya susundin. Gagamitin ko na lang ang flashlight ng cellphone ko. Oh, inay, matulog na din kayo. Gusto kitang makausap tungkol sa pagtrato mo sa mga anak mo, Lerma. Hindi lang saan ang may kasalanan ang parusahan mo. Pareho lang kayo ni Mardo. Ay, inay, kausapin niyo nga ang anak ninyo. Huwag ninyong sabihin na hindi ko alam ang aking ginagawa. Yung babae lang kasi ang sinasaktan niyo eh. Ay. Oy, Rebelin. Bakit hindi ka pa kumikilos dyan? Natutuwa ka ba dahil pinapagalitan ako ni inay? Kasalanan mong lahat ng ito eh. Aray ko, Kuya. Bakit mo naman ako binatukan? Tigilan mo na yung pagbabasa mo dyan. Labhan mo na lang yung mga damit ko. Ikaw na lang. Damit mo naman yun eh. Ako na nga ang naglilinis at nagluluto. May reklamo ka? Gusto mo isumbong kita kay Mama? Kawawa na naman ako kapag isinumbong mo ako, Kuya. Hoy, Lerma. Wala kang pakialam sa gusto kong gawin. Naintindihan mo? Ha? Huwag mo akong saktan, Mardo. Loko. Papa, Sige, minsan pa. nasaktan na ni Mama. Nasasaktan ako. Kawawa ka sa akin. Hindi lang malaki si Papa. Lalabanan ko na yan. Hindi ko po maintindihan kung bakit galit na galit sa akin ang aking mama, Tia Sofia. Kahit maganda ang aking pinapakita, lagi na lang akong mali sa paningin nila.
Dahil ba sa mahina ang aking utak na hindi kagaya ni Kuya na matataas ang kanyang mga grado? Pero lagi naman po siyang nakikipag-away. Kahit mahina ang utak ko, Tia Sofia, nagsusumikap ako para mapabuti ang aking pag-aaral. At ganito po ang mga kaganapan. To turn dreams falling apart, gone somewhere. Ano ka ba naman, Revelyn? Hindi ka yata makakapagtapos. Tingnan mo nga ang marka mo. Pasang awa lahat. Bakit hindi mo gayahin ang kuya mo? May karangalan siyang natanggap nung nagtapos siya ng kanyang pag-aaral. Mama, ginawa ko naman lahat ng aking makakaya. Ang sabihin mo, talagang mahina ang utak mo. Eh, Huwag ka nang mag-aral ng kolehiyo kung ganyan ka. Huminto ka na lang. Sayang lang ang perang gagastusin mo. parang awa nyo na, Mama. Gusto kong mag-aral. Hindi bali sa paralan naman ng gobyerno ako mag-aral. Paano kung hindi ka makapagtapos? Oh, Kung hindi ko kaya, yung ibang assignment ko, tulungan mo sana ako, Kuya. hindi mo talaga ginagamit ang utak mo. Paano kita tutulungan? Iba ang kurso ko. At sa private school ako nag-aaral. Samantalang ikaw, ano? Ano bang problema niyo, ha? Lasing na naman si Papa. Eh? Makaalis na nga. Baka kung hindi ako makapagpigil, ano pang magawa ko sa kanya? Pero muntik na akong madapa sa batong nasipa. Visit na ito. Ikaw kasi, Revelyn. Hindi mo na naman inayos yung batong na nakakalat sa daanan. Kasalanan mo yan. Ang hirap naman ng pinag-aaralan naming subject sa kolehiyo. Si Kuya kasi, ayaw niya akong tulungan. Pag magpatulong ako, sinisigawan ako ni Mama. Pero kakayanin ko ito. Yeah! Ha? Buksan niyo ang pinto! Si Papa, lasing na naman. Bakit ikaw ang nagbukas ng pintuan? Ang mama mo nasaan? Natutulog na, Papa. Gising pa ako kasi gumagawa pa ako ng assignment ko. Tandaan mo itong sasabihin ko sa iyo. Oras na may bagsak ka pa. Talagang hihinto ka na sa pag-aaral mo. Maliwanag, ha? Ay, ang tigas naman ng nabili kong buko. Hindi na pwedeng pangsalad ito. Wow, Lola. Ang sarap niyan. May katas ba yan? May sabaw? Matagal na akong hindi nakakatikim niyan. Matigas na nga eh. Mahirap ng kayurin. Gusto mo? Ay, opo, Lola. Gusto ko po. Maalala ko na pala. Noong maliliit pa kayo ng kuya mo, pinag-aagawan nyo ang pala ng nyog. Kapag bumibili ako sa palengke. Ganun ho ba, Lola? Oh, anong ginagawa mo dyan? Oh, heto ang itak. Hatiin mo na. Alam niyo, Lola, may sinabi sa akin si Kuya. Ano naman ang sinabi niya? Mabuti pa daw ang nyog dahil may pala. Pero ako, wala daw laman ng utak ko. Sa sinabi ng kuya mong yan, huwag kang mawalan ng pag-asa, Apog. Mag-aral ka ng mabuti. Opo, Lola. Talagang mag-aaral akong mabuti. Kasi ang sabi ng Papa sa akin, oras na may bagsak ako, patitigilin ako sa aking pag-aaral. Ayokong mangyari yon.
Kapag hindi mo ako binigyan ng pera ngayon, makakatikim ka sa akin. Wala ka na ngang ginawa sa buhay mo, kundi ang uminom ng alak. Kulang pa nga yung binibigay mong sahod mo. Inom ka pa rin ng inom. Gusto mo talagang Sige, sige. makatikim, ano? Oh, sige. Akala mo hindi kita, ha? Sige, gawin mo yan sa akin. Papa! Oh, Papa! Ha? Huwag niyo namang saktan ng mama. Isa ka pa? Bakit ngayon ka lang dumating, ha? Sino yung lalaki na kasama mo na isinumbong sa akin ng kuya mo? Lumalandi ka na, ha? Ang hina nga ng utak mo! Nakikipagnobyo ka pa! Gusto mo sa'yo ko ibubunto ng galit ko, ha? Hindi ko yan nobyo, Papa. Si Neil yun. Isa siyang bakla. ay kahit isa pa siyang bakla. Hoy! Kung makikipag-asawa ka sa wala sa oras, tandaan mo, lulumpuhin kita, maintindihan mo? Opo, Papa. Lola, tingnan niyo ang grades ko, tumaas. Tiyak na matutuwa ang mga magulang mo niya na, Pog. Kaya nga po, Lola eh. Ano ka ba, Marto? Nakakagulat ka naman. Nasaan ang kapatid mo, Rebelin? Mapatunayan ko lang ang balita. Mag-ingat sa akin ang lalaking yon. Bakit? Anong balita yan? Samantalang gustong-gusto nyo ang anak nyong yon ni Lerma. Isa pa yon. Pinapabayaan niya si Dong. Yan ang napala nyong mag-asawa. Ganon na lang po ang galit ni Papa nung hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Kuya. Dahil bagsak lahat ang grades niya. Nalulung pala sa barkada ang aking kuya. Nagsisihan ang aking mga magulang. Dahilan para saktan ni Papa si Mamang. Hanggang sumapit ang aking pagtatapos. At ganito ang sumunod na pangyayari. I will stay in love with you. Bakit ngayon ka lang umuwi? Siguro, nakipagkita ka sa isang lalaki, ano? Oh, ano? Grabe naman yung pag-iisip mo, Kuya Dong. Ginabi ako ng uwi kasi nag-overtime kami sa trabaho. Hingi nga ng pera mo. Kahit 3,000 lang. Parang may pinatago ka sa akin, Kuya. Pinapahiya mo ko? Gusto mong makatikim ng sampal at tadyak? Ha? Huwag mong saktan ang kapatid mo. Pagod yan sa trabaho. Sige na, Lula. Ako nang bahala sa kanya. Hindi na ako bata na kaya niyang saktan pa. Talagang matapang ka na ngayon, ha? Kuya Dong, noon lagi mong sinasabi sa akin na wala akong utak. Bobo ako dahil ikaw lang ang matalino at magaling. Pero ngayon, nasaan na yung galing mo na sinasabi mo sa akin? Tama na yan, Rebelin. Talagang... Huwag mo nang patulan ang kuya mo. Baka saktan ka pa niya. Walang hiyang ubo na ito. Hindi maalis-alis. Papa, inuubo na nga kayo. Umiinom pa rin kayo ng alak. Naninigarilyo ka pa. Hayaan mo lang ako. Huwag mo akong pakialaman. Para sa kabutihan nyo itong sinasabi ko. Tigilan nyo na ang pag-iinom ng alak at paninigarilyo. Sasamahan ko na kayo sa doktor bukas para magpa-check up at magkamot na yung pag-uubo nyo. Ay, baka lumala pa yan. Mas lalong delikado, Papa. Ang buhay nga naman, oo. Tumatanda na ang tao.
Nakakapagod. Tignan mo, mama mo. Nakakapagod ang maghapong trabaho. Ay. Sakit pa sa likod. Parehas lang kayong masipag. Syempre naman Gusto ko pa namang mabuhay. Ah, Ay, naku. Sige na anak. At ako'y pagod na pagod. Gusto ko nang magpahinga. Ay, masama ang aking pakiramdam. Nanghihina ako. Bigyan mo nga ako ng gamot para medyo lumakas ang aking pakiramdam. Heto mama. Ano kaya kung magpa-check up na lang kayo sa doktor? Sandali lang mama ha. Ipagluluto ko kayo ng arroz caldo para may makakain kayo. Huwag na lang. Parang ayaw kong kumain. Parang hindi ko malunok ang aking kakainin. Saglit lang naman ito mama. Kuya Dong, muntik ka nang mapahamak kagabi Umuwi ka na. Parehong may sakit ang mama at papa. Akala mo naman kung sino kang magaling. Nagmamarunong ka. Parang awa mo na kuya. Walang ibang nagmamalasakitan kundi tayong magkapatid lang. O sige na, papatayin ko na tong cellphone. Uwi na ako. Lerba, ano ba yung nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Anong masakit sa'yo? Nanghihina pa rin ako, inay. Mauna pa yata akong mamamatay kaysa sa inyo Huwag ka namang magsalita ng ganyan, anak. Ay, ang sipag mo kasi. Kung hindi nagsumikap si Revelyn sa pag-aaral, paano na? Paano na kami ni Mardo? Nagsisisi ako sa mga salitang binitawan ko sa kanya. Mama, Ha? huwag niyo nang isipin yan. Alam niyo naman kung gaano ko kayo kamahal. Mahal na mahal ko kayo. Kuya, masayang masaya ako dahil nagbago ka na. Sana tuloy-tuloy na yan. Tigilan mo na ang pag-iinom ng alak. Para akong manok na pinapakain lang. At walang kapera-pera. Ayaw ko namang magkarpentero. Bakit? Ayaw mo nang ipagpatuloy ang iyong pag-aaral? Tutulungan kita. Nakakaya naman sa'yo. Nung panahong kailangan mo ang tulong ko, pinabayaan kita, Revelyn. Huwag mo nang isipin yun, kuya. Kailangang maipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral para sa bubuuin mong pamilya. Tama. Ang bait talaga ng kapatid mo, Dong. Mama, Oh, mama, umiiyak na naman kayo. Paanong hindi ako iiyak? Ikaw pala ang aming masasandalan. Man akong dapat ikatuwa ay ang pag-aayos ng aming pamilya. Nagtagumpay ako sa aking pag-aaral, Tia Sofia. Kahit sinabi nilang wala akong alam at mahina ako, ganun pa man, hindi ako nawalan ng pag-asa. Nagsumikap ako para makamit ko ang diploma na aking inasam-asam, na itinuring ko ngayon as recuerdo. Hanggang dito na lang ang aking sulat at ang iyong kaibigan, Revelyn. But times change to turn green. Maganda ang kwento
na iyong buhay, kaibigang Revelin na nag-iwan sa iyo ng rekwerdo. Salamat sa iyong paglahok sa ating programa. Mga kaibigan, diyan nagtatapos ang kwento ni Revelin dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Ang liham ni Revelin ay isinaayos sa script ni Delphine Dumayas. Sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! I know I will